CO, palagi na lang. Tayong nagkukunwaring tanga. Ayos lang ba iyon? Masyadong nagmamadali sa ikalawang tiyo na ipakasal ako. Ang gusto niya lang naman ay kapag kinasal na ako, ibigay na agad sa kanya ang posisyon ni CEO. Kaysa hintayin ko na wala na akong magawa, mas mabuti pang gumawa na ako ng paraan. Maghahanap ako ng lalaking hindi sakim sa pera at hindi babaero. Bumalik ka muna doon. Baka may makakita sa'yo. Sige. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Kung ang ipakakasal sa akin ay ikalawang tiyo sa isang blind date, ay kasing gwapo niya, papayag na siguro ako. Salamat sa iyo. Maayos lang ako. Medyo, nahihilo lang ako. Hindi maganda ang kulay mo? Kailangan mo ba ng tulong? Wala na akong mga magulang o asawa, at namamalimos lang ako sa labas araw-araw. Pwede bang makiusap na dalhin mo ako sa ospital? Medyo hindi ko na kayang lumakad. Pasensya na. Gusto talaga kitang tulungan, pero nagmamadali ako para mag-propose sa girlfriend ko. Pero, may tatawag kita ng sasakyan. Ayos ba iyon sa iyo? Sinasabi ko na nga ba, may-ari na ang lahat ng mabubuting lalaki. Oslang, biglang bumuti ang pakiramdam ko. Salamat na lang sa'yo. Sige na, ituloy mo na ang gagawin mo. Maaga akong dumating ngayon ng eksaktong 1 oras. Siguradong masusupropresa si Yuyu. Kuya Mao, napakasalbahe mo. Pero mas magaling ka kaysa sa Luching Yue na iyon. Ang taong iyon na walang alam kundi libro. Kung hindi lang dahil sa shares ng kumpanya na iniwan ng mga magulang niya, sino ba ang papansin sa kanya? Ngayong akin na ang posisyon ng tagapagmana, wala na siyang silbi. So you, Lumao. Ching Yue, bakit pumasok ka nang hindi kumakatok? Dahil ba hindi mo ako mapilit na magpakasal? Gusto mo na akong hamakin at hiyain? Mapilit magpakasal? Sa likod ko, nakikipaglandian ka sa pinsan ko, at ikaw pa ang may ganang magalit? Luching Yue, ganyan mo ba talaga pinagbibintangan ang kuya at ate mo? Hinihinala ko na ngayon na sinisiraan mo lang kami. Pumasok ka pa sa kwarto ng walang paalam. Ginugulo mo ang katahimikan ng pamilya. Sige. Sige. Tatawagan ko na ang lolo ngayon din. Hayaan natin siyang maghusga kung sino ang tama. Maghusga. Sa tingin ko gusto mo lang talaga kaming siraan eh. Lolo, si King Yue, nababaliw na siya. Dahil sumama sa akin si Suyu, ay nagtanim siya ng galit sa amin. Bigla siyang pumasok sa kwarto namin para manggulo. Sinasabi pa niya na kami ni Suyu ay may kung anong masamang ginagawa. Lolo, kailangan po namin ng inyong tulong. Lolo, hindi po totoo yun. Sila po ang may kasalanan. Tigil. Luching Yue. Matagal ko nang nabalitaan na makitid ang isip mo. Hindi mo man lang magawang tanggapin ang sarili mong kapatid. Hindi ko akalain na gagamit ka pa ng ganitong napakababang paraan. Simula ngayong araw, wala nang apo ang pamilyang Lu. Nakahiya-hiyang katulad mo. Umalis ka sa pamamahay ng pamilyang Lu. Pabayaan mo na ang sarili mo. So you, bakit mo ginagawa to? Bakit? Luching Yue, tingnan mo muna kung anong mayroon ka. Bukod sa pagiging isang hamak na pangalawang batang amo ng pamilyang Lu, ano pa bang meron ka? Wala kang pera at wala ka ring kapangyarihan. Dito sa pamilyang Lu, mas mababa pa ang tingin namin sa iyo kaysa sa aso. Kung hindi dahil sa apelyido mong Lu, sa tingin mo ba ay papatulan kita? Totoo yan. Anong halaga mo kapag wala ka na sa pamilyang Lu? Baka mamaya, pulutin ka na lang sa kalsada habang namamalimos? Kahit dulo lang ng buhok ni Suyu, hindi mo pa rin kayang maabot. Lumao. So you, ako si Luching Yue, at kahit palayasin niyo pa ako sa pamilyang Lu, at kahit hindi ko pa gamitin ang apelyidong yan, kaya ko pa rin makapagpakasal sa isang mabuting babae na handa akong tanggapin. Seryoso ka, ikaw pa talaga. Sigurado ka ba? Sus. Takot na takot ako. Dakilang mangingibig na Lu. E di maghanap ka. Tingnan natin kung sinong bulag na babae.
ang papatol sa isang hampas lupang katulad mo. Miss, gusto mo bang magpakasal sa akin? Ako? Alam ko na biglaan ang lahat. Kahit mukhang kahabag-habag ako ngayon. May kakayahan naman ako at gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay mo. At sa tingin ko rin, ay tila wala ka na rin mapuntahan. Pakasalan mo ako? Kahit paano ay hindi ka napakalat-kalat sa lansangan. O kaya naman, kahit magkunwari ka na muna na pumapayag ka. Sige. Sige. Ang mabait kong kapatid. Parang gutom na gutom ka yata, matapos palayasin sa bahay. Pumulot ka lang ng pulubi sa daan para pakasalan? Desperado ka na talaga. Qingyue, ang panlasa mo, talagang bumagsak na. Pero mabuti na rin yon. Isang pulubi at isang itinaboy na anak. Bagay na bagay kayo, magtiisan na lang kayo. Lumao, Suyu, ayusin niyo ang mga pananalita niyo. Siya na ang fiancé ko ngayon. Kung hindi niyo siya irerespeto, hindi niyo rin irerespeto si Lu Qingyue. At ipinagtatanggol mo pa siya? Sige, Lu Qingyue, kung gusto mo talagang magsama ng pulubi sa pamilya, mukhang wala ka nang planong bumalik sa pamilyang Lu. Sabi ko na sa inyo, kahit wala ang apeliidong to, mapapakasalan ko pa rin ang taong gusto ko at mamumuhay ng maayos. Tara, pakasal na tayo. Talaga bang ikinasal na ako? Hello? President Shen, alam na po ni ikalawang tiyo na muli niyong kinalimutan ang inyong blind date ngayon. Sobra na po siyang nagagalit. Oo? Sabihin mo sa kanya na huwag na siyang magalit. Dahil, kasal na ako. Sige po. Ano? Huwag na lang pala. Huwag mo munang sabihin yan. Sabihin mo na lang kay ikalawang tiyo na dahil sa taong ipinadate niya sa akin ngayon, sumama ang pakiramdam ko sa takot at kailangan kong magpahinga sa bahay. Gusto kong makita, habang wala ako ng ilang araw, kung ano ba talaga ang gagawin niya. Sige, ibababa ko na. Bibi, Shen, tungkol sa nangyari sa pamilya ko kanina, narinig mo naman siguro ang lahat. Ang mga magulang ko ang nagtatag ng Lu Group, pero hindi ko ito nagawang protektahan at ninakaw ito ng pamilya ng pinsan ko. Kapag pinakasalan mo ako, maaring maranasan mo ang maraming hirap sa hinaharap. Kung magbabago man ang isip mo ngayon. Magbabago ang isip? Hindi ba't sabi mo magiging mabait ka sa akin? Baka ikaw ang nagsisisi na? Hindi. Hindi ako magbabago ng isip. Pero ikaw, may matutuluyan ka na ba? Wala. Kung ganoon, doon muna tayo sa bahay ko. Maupo ka muna. Ikukuha kita ng tuwalya at bagong toothbrush. Salamat. Pasensya na. Wala akong damit pambabae rito. Ang mga damit ko muna, ang pansamantalang isuot mo. Nandoon ang banyo. Salamat. Husband, nasaan ang hairdryer? Husband? Habi, anong nangyayari sa iyo? Hindi. Wala naman. Nasa tabi ng sink ang hairdryer. Oh, kung ganoon? Ano bang iniisip mo kanina? Masyado kang malalim sa iyong iniisip. Iniisip ko lang ang tungkol sa trabaho. Tama, ang trabaho. Kailangan ko munang gawin ang resume ko ngayon. Sige, sasaman muna kita.
Kumusta po? Nakita ko pong naghahanap ang kumpanya nyo ng isang system security engineer. Tama po ba? Opo. Ako si Luching Yue. Mula ako sa pamilyang Lu noong. Pero sa ngayon po ay sa pamilyang Lu ay wala na po akong anumang kinalaman. Hello? Hello? President Wang, ako po si Ching Yue. Tungkol po sa proyekto na nabanggit niyo noon. Siguradong wala siyang balak na mabuti? Pero nasaan kaya ang problema? Hello? May problema sa code na ito? Naintindihan mo iyan? Tingnan mo rito. Pati na rin dito. Mukhang manual loop lang ito sa labas. Pero sa totoo lang, sikreto nitong kinukuha ang mga partikular na file at ipinapadala ito sa external IP na ito. Napaka-weird ng screenshot mo na ito. Xiaoxia, pakisuri ng mabuti ang bahaging ito. Bilis! Itong mumurahin kong asawa? Mukhang hindi siya ordinaryong tao. Sige po. Maraming salamat po sa binigay ninyong mahalagang pagkakataon. Sige po. Bukas ng alas 10 ng umaga, sisiguraduhin kong nandoon na ako sa tamang oras. May interview ka na? Oo. Galingan mo! Galingan natin. Dala mo ba ang resume mo? Dala ko. Magandang araw. Ako po si Luching Yue. Nagtapos ako sa... Mahal kong kapatid, nasiraan ka na ba ng bait sa paghahanap ng trabaho? Hindi mo ba alam kung saan mo pinasa ang resume mo? Ito ay sangay ng kumpanyang Lu Group. Niloko lang pala ako? Bakit ka nagmamadali? Nandito ka na rin lang. Magkumustahan muna tayo. Ching Yue, tignan mo ang sarili mo. Ngayong wala ka na sa pamilyang Lu. Kahit maayos na trabaho ay hindi ka makahanap. Sabi mo pa noon, ay maghihiganti ka sa pamilyang Lu. Napakaawa-awa mo. May karanasan ako, may pinag-aralan, at may kakayahan. Hindi ako mauubusan ng trabaho kahit saan. Ang pagpunta rito sa inyo ay dahil lang sa aksidenteng pagkakamali sa pag-apply. Kahit pa gusto ninyo akong manatili, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Luching Yue, alam mo ba kung bakit lahat ng resume mo nitong mga nakaraang araw ay walang sagot? Napakarami mong interview, pero bakit halos walang tumatanggap sa iyo? Kinausap ko na silang lahat. Sa Dragon City, at sa mga tanyag na kumpanyang ito, kapag may gumamit sa iyo, para na rin silang kinalaban ng Lu Group. Kaya ikaw, wag mo nang subukang magtrabaho sa industriyang ito. Lumao, napakawalang hiya mo. Ano? Gusto mo akong saktan? Huwag mong kakalimutan, teritoryo kanino ito? Guardia, guardia. Sino ka ba? Lakas ng loob mong. Luching Yue, ibang klase ka talaga. Hindi ba dati ay nag-propose ka pa sa isang pulubi? Ang bilis mo namang humanap ng bagong lalaki. Desperada ka na talaga. Kung sino-sino na lang ang pinapatulan mo. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo? Ako ang pangit na pulubing iyon. Ikaw, paanong naging ikaw ang... Ikaw, paanong ikaw ang lalaking iyon? Ayos ah, Luching Yue, sinuwerte ka, di ba? Nakapulot ka ng pulubing gwapo pala. Pero ano naman? Isang pulubi at isang itinakwil. Sa susunod, mamumulot na lang kayo ng basura sa Jiangcheng. Aray, Lumaw, sa oras na bastusin mo uli ang asawa ko, hindi lang simpleng sipa ang matatamo mo. Ikaw, Luching Yue, napaka-brutal mo. Ikaw, Gusto mo pa bang subukan? Patawad, baka hindi ako makahanap ng magandang trabaho, pero sinabi ko sa iyong bubuhayin kita. Tutupad ako sa pangako ko. Kahit mag-deliver pa ako ng pagkain, o kaya ay mamasada. Gagawin ko ang lahat para kumita ng pera, at buhayin ka. Naniniwala ako sa iyo. Kahit pa mag-deliver ako ng pagkain, o kaya naman ay mamasada, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera at buhayin ka. Nananampalataya ako sa iyo.
Pero may iniisip lang ako. Bakit mo palaging iniisip na mag-deliver ng pagkain? Pwede mong subukan sa Shen Group? Sa pamilya Shen? Oo, Ang nangungunang pamilya Shen sa Jiangcheng? oo. Anong chance ako doon? Sa Shen, Luching Yue, gisingin mo nga yung sarili mo sa panaginip. Sa kumpanyang ganoon kataas, ang tagal ko nang sinusubukan. Pero kahit ang kanilang CEO, ni hindi ko man lang nakita, tapos ikaw pa ang makakakuha noon. Iyon ay dahil wala kang silbi. Ikaw, Gusto mo bang makipagpustahan? anong pustahan? Pumusta tayo kung ang asawa ko ay makakapasok sa sarili niyang sikap sa loob ng Shen Group. Kapag nakapasok siya, ang Lu Group ay dapat umamin sa kanilang pagkakamali at dapat ibalik sa kanya ang pagiging tagapagmana niya at ang kanyang katayuan. Sige ba, kailangan niyo pa rin palang bumalik sa pamilya? Luching Yue, nasaan na yung tapang mo kanina? Hindi ko kailangan yan. Ang Lu Group ay orihinal na binuo ng mga magulang niya. Ang taong tulad mong mga agaw ay walang karapatan dito. Lu Group, ito naman talaga ang pinaghirapan ng mga magulang niya. Ang isang gaya mo na mga aagaw, walang karapatang angkinin iyan. Bakit? Natatakot kang makipagpustahan? Sige, pumapayag ako. Kapag nakapasok siya sa Shen family, luluhod ako para magmakaawang bumalik siya sa pamilyang Lu. Pero sa tingin ko, kahit sa harap man lang ng pinto ng Shen family ay hindi siya makakapasok, di ba? Tingnan na lang natin. Xiaoxia, bukas, sa technical department, ihanda niyo ang pagtanggap ng bago. Saka, Lu Group, mayroon bang tao na kanina pa gustong makipagkita sa akin? Opo, President Shen. Bukas ng umaga, papuntahin mo siya sa kumpanya. Sabihin mo na pag-iisipan kung kausapin siya. Ang gwapo niya talaga. Ang gwapo naman talaga. Ay, akala ko pa naman na pag-usapan niyo na sa bahay kagabi na hindi na kayo pupunta ngayong araw para hindi mapahiya. Kahit magsuot ka pa ng magagarang damit, hindi mo pa rin maitatago ang pagiging mahirap mo. Luching Yue, pinapayuhan kita, huwag ka nang lumaban pa. Isama mo na ang pulubi mong asawa at lumayas na kayo. Mas mabuting intindihin niyo muna ang mga sarili ninyo. Huwag ninyong isipin na dahil lang nakaayos kayo, ay mas mataas na kayo sa iba. Sa halip na pakialaman ng iba, ayusin niyo na lang kaya ang magulong kalagayan ng kumpanya ng mga Lu. Kung wala pa ring maglalagay ng pondo, sa tingin ko hindi na aabot pa sa susunod na quarter, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Anong alam mo? Wala akong alam. Nagpapanggap ka lang. At ikaw namang si ate, sa tingin ko ay kawawa ka naman. Anong pinagsasabi mo? Wala kang alam. Wala nga akong alam. Nagpapanggap ka lang. Ikaw ate, sa tingin ko ay kawawa ka. Bakit ka sumasama kay Luching Yue? At nagpapakasakit ng ganyan? Ang pagsama sa kanya ay mas malala pa kaysa maging security guard sa tapat ng Shen family. Sa tingin ko, mas okay pa noong nanlilimos ka. Ano naman ngayon? Hindi naman ako nagnanakaw. Nabubuhay ako sa sarili kong pagsisikap. Mas marangal ito kaysa sa mga taong nagnanakaw ng ari-arian. At umaagaw ng fiancé ng iba. Hamak na mas marangal ako. Ikaw. Ganito ba ang pakiramdam na may nagtatanggol sa'yo? Ang sarap pala sa pakiramdam. Kami ni Kuya Mao ay ang mga panauhing pandangal mismo ni President Shen. Maya-maya ay si President Shen ay mismong sasalubong sa amin. Sino ba kayo sa akala nyo? Oh? Si President Shen ang sasalubong sa inyo? Bakit parang wala akong alam tungkol dyan? Wala kang karapatang malaman. Ang schedule ni President Shen ay hindi para sa mga taong mababa ang antas na katulad niyo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya ay may susundo sa atin. Sige. Susundo sa inyo? Luching Yue, nananaginip ka pa ba? Sa buong kumpanya, ako lang ang kumakausap sa mga katulad niyong mababa ang antas. Kayo ay mga mahihirap lang. Kayo po pala si President Shen, tama ba? Matagal ko na po kayong gustong makilala. President Shen, hindi ko akalain na sa kabila ng pagpapatakbo niyo ng ganito kalaking kumpanya, ay magagawa niyo pa kaming salubungin ng personal. Napakagaling niyo talaga sa murang edad. Hindi tulad ng ibang mga hambog na bata diyan, na pumupunta lang sa kumpanya para manggulo. Pasensya na. Pero nagkakamali kayo ng inaakala. Hindi ako si President Shen. Isa ka lang palang assistant. Bakit ganyan ang suot mo kung saan-saan? Huwag kang magpanggap na kung sino. Si Assistant Chen ka, di ba?
Pakisabi naman doon sa itaas na nandito na kami. Pabumababa na kamo siya agad. Nagmamadali kami. Kanina pa kami naghihintay. Masakit na ang mga binti namin. Hindi bababa si President Shen ngayon. Ano? Pinapunta niya kami rito. Tapos ayaw niyang makipagkita? Pinaglalaruan niyo ba kami? Kahit na hindi ako si President Shen, ako naman ang personal na assistant ni President Shen na si Chen Xia. Ngayong araw, ang pagtutulungan ng Shen family at Lu Group ay nasa ilalim ng aking buong pamamahala. Oh. Hindi po. Isang malaking pagkakamali lang po. Hindi po namin agad kayo nakilala. Huwag niyo po sanang mamasamain. Huli na. Kanina pa, dahil sa ipinakita mo at ng kasama mong babae at sa mga ikinikilos nyo, pakiramdam ko ay wala kayong seryosong intensyon na makipagtulungan sa aming kumpanya, ang Shen family. Huli na ang lahat. Kanina, ang ginawa nyo at ang inasal mo kasama ang babaeng ito ay nagparamdam sa akin na wala kayong balak na makipagtulungan ng maayos sa aming kumpanyang Shen family. Iuulat ko ito ng totoo kay President Shen. Kung ganoon, bakit ka pa bumaba kung ganito lang pala ang gagawin mo? Para lang tawanan kami? Linawin mo ang sinasabi mo. Sinadya kong bumaba dito para anyayahan si Ginoong Lu sa itaas. Nakikita mo ba yon? Assistant Chen, hindi maganda ang paraan ng pakikipag-usap mo. Halos mauwi pa ito sa hindi pagkakaunawaan. Pero ang mga taga-President Shen naman ay marunong kumilala at alam nila kung sino ang mahalagang panauhin nila. Anong itinatawa-tawa mo dyan? Ay, tumawa ka na habang may pagkakataon ka pa dahil wala ka nang magagawa pagkatapos nito. Kapag natupad na ang ating pusta, kakailanganin niyo pang lumuhod at umiyak para magmakaawa sa akin, para lang bigyan kayo ng pangkain. Halika na, Assistant Shen. Ginoong Lumaw, sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Ano? Ang nais anyayahan ni President Shen ay ang ginoong si Lu Qingyue. Imposible. Siguradong nagkakamali ka lang. Wala siyang kwentang tao. Ako ang dapat ninyong mahalagang panauhin. Kung sino ang mahalagang panauhin ni President Shen, ay mas alam ko kaysa sa inyo. Dahil ang pinuno ng President Shen ay nandito mismo ngayon. Sa espesyal na bisita na kukunin ni President Shen, mas alam ko ang totoo kaysa sa inyo. Dahil ang ating President Shen ay narito na ngayon. President President Shen, Oh, ang ibig kong sabihin, ang ating President Shen sa oras na ito ay naghihintay na sa itaas. Ginoong Lu, tayo na po. Bakit parang ang yabang mo? Kuya Mao, okay ka lang ba? Umalis ka sa harapan ko. Lahat ng ito ay dahil sa palpak mong ideya. Oh, Ginoong Lu, simulan na po natin ang interview. Sige, Tanong ko lang po, Ginoong Lu, karaniwan po ba sa pagpasok nyo, nakasanayan nyo ng unahin ang kaliwang paa o ang kanang paa po? ano? Chen Xia, sinabi ko sa iyong galingan ng pag-asikaso. Pero hindi ko sinabing maging sobrang laro. Napakawalang kwenta naman ng tanong na iyan. Perpekto. Kahit hindi ko alam ang dahilan, dahil iniutos ito ng aking boss, tiyak na may malalim siyang dahilan. Siguradong matutuwa ang President Shen para sa ginawa kong ito, dahil sa napakagaling kong tanong na talagang ipagmamalaki niya. Kahit hindi ko alam kung bakit, pero dahil ito ang iniutos ng boss, siguradong may mabuti siyang dahilan. Siguradong matutuwa rin si President Shen para sa akin, dahil sa walang kapintasan kong tanong at magiging proud siya sa akin. Gaya ng inaasahan sa Shen family, ang tila simple at kaswal na tanong na ito ay sa totoo lang may malalim na kahulugan. Ang kaliwang paa ay sumasagisag sa pagiging maingat, ang kanang paa naman ay sa pagiging mapangahas sa mas malalim na antas. Marahil sinusuri niya ang pag-unawa ko sa logic ng system entrance sa mga gawin ng mga gumagamit. O baka pati ang mas malalim na pangkalahatang pag-unawa rito. Kailangang maging maingat sa pagsagot. Assistant Chen, ang tanong ninyong ito po ay napakatalino. Kung titingnan po mula sa aspeto ng ergonomics, karamihan po ay pipiliing unahin ang kanang paa. Ngunit sa ilang mga sitwasyon, mayroon din pong pipili sa kaliwa. Kung ilalapat po ito sa system architecture, ang dapat nating isaalang-alang ay Isang kakaibang tao. Saan ba nakahanap si President Shen ng ganitong klaseng tao? Hindi nga ako nagkamali sa lalaking pinili ko. Ang talino at ang cute ng takbo ng utak niya. yan po ang kabuuan ng aking paliwanag. Napakagandang pagsusuri. Ginoong Lu, congratulations po. Nakapasa po kayo sa interview na ito. Inaabangan po namin ang pagpasok niyo sa Shen family. Hoy, at napaalis na pala kayo agad? Sinasabi ko na nga ba, paano naman magugustuhan ni President Shen ang mga katulad ninyo? Oo nga. Sadyang nagsasayang lang kayo ng oras para sa Shen family. Wala talaga kayong kilala sa sarili nyo. Baka mukhang mabibigo ko si Kuya sa pagkakataong ito. Nakuha ko na ang paanyaya para sa interview sa Shen family. Sa Shen family, siguradong makakapasok ako. Huwag niyo kakalimutan ang ating pusta. Ikaw. Mao, Kuya Mao. Kung may libreng oras kayo, pinapayuhan ko kayo na bumalik at asikasuhin ang inyong kumpanya. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan.
Anong ibig mong sabihin? Ako, hindi ko rin alam. Kuya Mau, Ano ka mo? Ang mga dokumentong ipinadala noong nakaraang linggo ay puro gulo at walang kwenta. Hindi lang sila humihingi ng kabayaran, gusto pa nilang bawiin ang kanilang puhunan. Ang mga file na binigay mo noong nakaraang linggo, puro magugulong letra. Hindi lang danyos ang hinihingi nila. Gusto pa nilang bawiin ang kanilang puhunan. Napaka-importanting file niyon bago iyon ibinigay. Bakit hindi mo muna ito sinuri ng mabuti? iyon. Ang code na iyon ay si Lu Qingyue mismo ang mag-isang gumawa noon dito sa kumpanya. Mula nang pinaalis siya sa kumpanya, wala nang nakakaintindi rito. Kaya, ipinaubaya na lang natin sa kanila. Talagang pinaghandaan niya pala tayo. Iyon pala ang balak niya. Para sa pagdiriwang ng pagpasok ko sa Shen family. Congratulations, husband. Ngayon, ano na ang iyong susunod na plano? Ang mga sinabi mo dati ay nagpagising sa akin. Ang mga bagay na dapat ay sa magulang ko ay kukunin ko pabalik. Ang Lu Group ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Lumao. May plano ka na ba? Noong nagtatrabaho pa ako sa Lu Group, ang kanilang core projects, pati ang mga source code, ay palaging ako lang ang tanging humahawak. Dahil nagmadali silang itapon ako pagkatapos akong pakinabangan. Noong nagtatrabaho pa ako sa Lu Group, ako lang ang humahawak ng source code ng mga pinaka-importanteng proyekto nila. Dahil minadali nilang paalisin ako pagkatapos nila akong pakinabangan, kailangan nilang magbayad ng nararapat. Mayroon pa ba? Meron pa. Hindi mo man lang naisip iyon? Seryoso ka ba talaga sa akin? Baka naman, nadala ka lang ng emosyon mo? At ginagamit mo lang ako para asarin ang ex-girlfriend mo? Sa simula, aminado akong dala lang iyon ng emosyon ko. Pero dahil pinakasalan na kita at nangakong maging responsable sa iyo, magsisikap akong kumita ng pera at magtatrabaho ng mabuti. Bibilhan kita ng maraming magagandang damit at patitirahin sa mas malaking bahay. Hindi na natin kailangang dumanas ng hirap gaya ng mga pulubi. Sa totoo lang, hindi naman ako. Hayaan na nga. Hayaan ko na lang siyang isipin niyan. Masaya rin naman. Kaya ngayon, turing ang bagong kasal na tayo, di ba? Siyempre naman. Kaya, ang mga bagong kasal, sa ganitong oras, Siyempre. kaya, bilang bagong kasal, sa ganitong oras, wala ba tayong dapat gawin? Ako, hindi pa ako handa. Anong kailangang ihanda? Napakadali lang at dapat na mangyari ang... Anong nangyayari? President Shen? Naku, hindi ito maganda. Ang tito nyo kasama ang ilang malalaking shareholder, pilit kayong pinatatanggal sa posisyon nyo. Kumunahon ka. Ipaliwanag mo ng maayos. Tila hindi naniniwala ang pangalawang presidente na may sakit kayo? Kaya kailan lang ay ginamit niya ring dahilan ang pagpapalit ng sistema, gaya noong nakaraang beses para nanakawin ang ating mga plano, at naghahanap pa siya ng ibang idadahilan para mapaalis kayo sa pwesto. Mukhang gusto talaga nilang pilitin akong lumabas. Xiaoxia, tulungan mo muna akong pigilan sila. Gusto niyo ba gaya ng dati, na nakawin ang ating mga plano, at habang gumagawa ng kung ano-anong dahilan, ay magagawa pang mangtanggal sa pwesto? Mukhang gusto niyo talaga akong piliting magpakita. Xiaoxia, mauna ka na muna para harangin sila. Tungkol naman sa problema sa sistema, alam ko na ang dapat gawin. Qingyue, marunong ka bang puksain ang virus na iyan? Oo. Hindi ko akalain na ang pag-apply sa Shen family ay kakaiba dahil may emergency skills test pa silang nalalaman na kahalintulad ng karanasan ko noong entrance exam ko sa eskwela. Ngunit ang nakakapagtaka ay, bakit kay Assistant Chen sila tumawag?
Ay, siguro ay maling numero lang ang naibigay. Hoy, mahirap ba talaga ito? Oo, mahirap. Pero pagdating sa akin, ito ay maliit na bagay lang naman. Matagumpay na ang pagtanggal. Ang seguridad ng sistema ay tapos na. Talaga po? Napakagaling niyo po. Tagumpay ang pag-clear. Tapos na ang pagpapatibay ng system security. Talaga po? Napakagaling mo talaga. Bakit parang alam mo ang lahat? Napakaswerte ko talaga sa iyo. Sa totoo lang, marami pa akong alam na gawin. Ngunit, ikaw ang unang pumuri sa akin ng ganito. Dati sa Lou Group, ang sabi nila, nawawala na ako sa katinuan dahil sa pag-code, wala raw akong silbi. Sus, mali lang ang tingin nila. Ang asawa ko ang pinakamagaling. Kailangang masabihan agad si Chen siya para mabago niya ang plano laban kay ikalawang tiyo. Ginoong Lu, hindi po kayo pwedeng pumasok. Bawal po ang basta-bastang pagpasok dito. Umalis ka sa daan ko. Hahanapin ko ang kapatid Lu King Yue ko. Anong karapatan mong pigilan ako? Pasensya na po. Huli na ako nang makabalik. Hindi ko siya napigilan. Lumao, anong ginagawa mo rito? Hindi ka malugod dito. Ano bang ginagawa mo? King Yue? Kapatid. Nagmamakaawa na ang kuya sa iyo, sige na. Ngayon, maraming order sa kumpanya. Ang hindi may padala. Wala na kaming perang magamit. Bumalik ka na sa kumpanya para isulat muli ang code. Ikaw lang ang tanging makakapag-ligtas sa Lou Group. Maraming orders ang kumpanya ngayon, pero hindi natin maibigay. At putol na ang lahat ng daloy ng pera natin. Bumalik ka sa kumpanya at isulat mong muli ang program codes. Ngayon, ikaw na lang ang makakaligtas sa Lou Group. Mukhang, hindi ka naman pala ganoon kahangal gaya ng inisip ko. Dahil nalaman mo ito agad. Ching Yue, nag-usap na kami ni Lolo. Basta pumayag kang bumalik, ang posisyon bilang tagapagmana ng Lou Group, pati na ang dati mong mga shares, ay ibabalik naming lahat sa iyo. Nanalo kami sa pustahan. Kaya dapat lang iyon para sa asawa ko. Gagamitin mo ba talaga ang mga bagay na dapat naman ay sa kanya bilang pusta mo? Yang Master Lu, masyadong garapal. Ang plano mong iyan? Sige. Ayos lang. Pumapayag ako sa lahat. Pero ngayon din, kailangang bumalik ka agad sa Lou Group. Maliban sa mga bagay na dati ng akin, may iba ka pa bang may aalok? Tutal hihingi ka ng tulong sa akin para ayusin ito. Siguradong hindi ito magiging mura. Lu Ching Yue, ang kumpanyang ito ay bunga ng pagod ng mga magulang mo. Panonoorin mo na lang ba na dahil lang sa isang pagkakamali sa programa at pagkaubos ng pondo, ay tuluyan na itong gumuho? Hindi ka ba natatakot na baka ang mga magulang mo sa kabilang buhay ay hindi matahimik? Natatakot ako? Siyempre natatakot ako. Pero mas kinatatakutan ko ay ang patuloy na pagsira sa Lou Group ng mga gaya ninyong mga peste at abusado. Hindi mo ba gustong manahimik? Takot ako. Siyempre natatakot ako. Pero mas kinakatakutan ko na ang Lou Group ay patuloy na sirain ng mga peste na katulad ninyo. Kung babalik ako, magsasayang lang ako ng oras sa pagtatrabaho. Para sa inyo, lilinisin ko ang gulo nyo at pagkatapos ay sisipain lang ako palayo. Kaya naman, magkaroon tayo ng patas na kasunduan. Sige, maaari akong bumalik para tulungang gawa ng program ang Lou Group at malampasan ang krisis na ito. Pero mayroon akong isang kondisyon. Dapat mong i-anunsyo sa publiko na ako ang tanging legal na tagapagmana ng Lou Group. Ang mga karapatan nyo sa pagboto ni Lolo ay dapat ilipat sa akin sa pamamagitan ng kasunduan. Kuya, kaya mo bang pumayag sa gusto ko? Tanging tagapagmana? Hindi ba't nangangahulugan ito na ako ay tuluyan ng mawawalan ng kapangyarihan? Hindi pwede. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Talaga? Kapag ang Lou Group ay nawalan ng pondo at tuluyang nalugi, ay tiyak na mawawalan ka na talaga ng kahit na ano. Kung papayag ka ngayon, marahil ay maaari ka pang maging mayaman, nakakain at iinom na lang buong araw. Hindi ba mas masaya iyon? Grabe ka talaga. Ako. Babalik muna ako para makipag-usap kay Lolo. Napakahusay mo. Ako. Babalik muna ako para makipag-usap kay Lolo. Ang galing naman. Tungkol doon, igagawa kita ng isang bagong security system
para mapalitan ng luma. Siguradong mas ligtas na ito. Bakit parang alam mo ang lahat? Mayroon pa ba na hindi mo kayang gawin? Siguro, kung paano haharapin ang mga sorpresang atake ng aking asawa. Iyon ang hindi ko pa gaanong alam. Dapat siguro nasa ilalim ako ng kotse at hindi dito sa loob. Hey, ipagpatuloy niyo lang. Sige, magpatuloy lang kayo. Walang hiya. Ang walang hiyang si Lu Qingyu. Talagang nangahas pa siyang makipag-areglo. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Kuya Mau, anong nangyari sa iyo? Pumayag ba siya sa iyo? Pumayag siya. Pero gusto niya ang pagiging tagapagmana ng Lu Group. Gusto niya akong tuluyang paalisin. Nananaginip siya ng gising. Pumayag ba siya sa iyo? Oo, pumayag siya. Pero gusto rin niyang ibigay ang Lu Group bilang posisyon ng tagapagmana. Gusto niya akong tuluyang paalisin. Nananaginip siya ng gising. Nakakainis. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang dadalhin ko agad iyan sa iyo. Kapag kinulit mo pa ako, ikaw. Sino ka? Ako si VP Shen. VP Shan? Tingnan niyo po ang sitwasyon ko. Hindi ko po alam na kayo pala iyan. Ay, pasensya na po. Sa naging asal ko, pasensya na talaga po. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Opo, tama po. President Shen, ang bilis niyo talagang makasagap ng balita. May kinakaharap nga po kaming kaunting problema. Talaga po? Handa po kayong tulungan ng Lu Group? Pero bakit niyo po kami tutulungan ng biglaan? Gayong hindi naman tayo magkakilala? Dahil may pakinabang ka sa akin, ang Shen family namin ay nakakuha ng isang magaling na empleyado mula sa inyo. Wala siyang modo at lagi niyang sinisira ang mga plano ko. Si Lu Qingyu ba ito? Ang taong iyan, dahil nanggaling naman siya sa pamilyang Lu ninyo na puno ng kalat, ikaw ang dapat managot para paalisin siya sa Shen family. Kapag nagawa mo iyan, ang problema ng Lu Group ay ako na ang bahalang lulutas. Ikaw ang bahala na paalisin siya para sa akin sa Shen family. Kapag nagawa mo ang trabaho, ang problema sa Lu Group ay ako na ang mag-aayos para sa iyo. Naiintindihan ko po, naiintindihan ko. VP Shen, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala rito. Sisiguraduhin kong ang lalaking ito ay tuluyang mapapalaya sa Shen family. Kuya Mau, kaninong tawag iyon? Anong sinabi niya? Anong sinabi? Sinabi niyang, may pag-asa pa tayo. At may paraan din ako para tuluyang tapusin ang Lu Qingyu. Qingyue? Sa tingin mo ba, itong pagpapakasal natin ay naging masyadong biglaan? Oo. Kailangan ba nating magdaos ng maayos na kasal? Pakiramdam ko kasi ay may kulang. Nararapat lang naman. Pero, hindi ko alam kung ang Lumao at ang Suyu ay hahayaan na lang tayong manahimik. Sa tingin ko, kapag tuluyan ko nang nabawi ang Lu Group sa pagkakataong iyon, na tayo magdaos ng maayos na kasal, hindi ba mas mainam iyon para sa lahat? Mapapanatag din ito ang mga magulang ko na wala na sa mundong ito. Tiyak na mangyayari yan. Tayo? Nasaan ang pwesto ko sa trabaho? Assistant Chen, itong mga plano sa kumpanya nyo ay mukhang hindi tama. Mabibigyan pa rin ng katahimikan ang kaluluwa ng mga magulang ko. Tiyak iyon. Tayo? Nasaan ba ang pwesto ko? Assistant Chen, ang plano ng kumpanya nyo ay hindi makatwiran. Lumao? Bakit nandito ka na naman? Bakit? Tungkol sa pagiging tagapagmana, napag-usapan niyo na ba yan ni Lolo? Hahaha, tagapagmana? Ibibigay ba sa iyo? Lu Qingyu Hindi ka pa ba gising sa katotohanan? Sasabihin ko ang totoo sa iyo. Ang Lu Group ngayon ay wala na kahit anong problema. Hindi ko akalaing mabilis nilang masosolusyonan niyon. Marami ka pang hindi alam. Assistant Chen, anong tinutunganga mo pa dyan? Ipaliwanag mo na sa dalawang kasamahang ito ang bago kong katayuan. VP Shen, para isulong ang pakikipagtulungan sa Lu Group, sadya namin kinuha si Ginoong Lu bilang kinatawan ng katuwang at darating siya sa technical department para sa 3 buwang pag-aaral at palitan ng kaalaman. Ano? Nag-invest ang Shenjun sa Lu Group? At kumuha pa sila ng katuwang sa labas? Hindi man lang siya kumonsulta. Sa board at sa akin. At... anong klaseng pag-employ ng outsider yan? Hindi naman dumaan ang proseso. Sa board of directors at sa akin.
Hindi ito dumaan sa normal na proseso. Ay nako. Isa lang namang hampas lupa. Sinuwerte lang na mapangasawa ang isang talunan. Akalain mo ba kung sino nang mahalaga? Dahil nakuha mo pang mangialam sa mga issue ng management sa Shen family. Alam mo ba kung gaano kataas ang Shen family? At nakuha mo pang banggitin ng direkta ang pangalan ni President Shen. Opo, ang si VP Shen? Maging vice president man siya, siya ay taong hindi mo kailanman maaabot. May karapatan ka bang diktahan kami dito? Kahit pa si President Shen mismo ang nag-utos sa isang taong walang alam sa teknolohiya at puno ng kasamaan na pumunta sa technical department, isa pa rin itong maling desisyon. Hindi ka malugod dito. Luching Yue, ayusin mo ang iyong ugali. Ako na ngayon, ang itinalagang kinatawan ni President Shen. Ako na rin ang inyong nakatataas. Inuutusan kita. Ngayon din mismo, naipaganda ako ng malinis na desk. Mangarap ka. Xingyan. Aral na tayo. Mabaho ang hangin dito. Xingyan. Tara na. Dahil dito ay hindi maganda ang paligid. Maghintay lang kayo. Tignan natin kung sino ang magtatagumpay sa huli. Hindi ko talaga akalain na makakahanap si Lumao ng tao na mag-invest sa ganyang gulo. Iyong vice-presidente sa Shen family, ano kaya ang iniisip niya? Masyado kasing halata na wala itong makukuhang kita, di ba? Siguradong nalaman ni ikalawang tiyo na kayang sirain ni Luching Yue ang virus niya, kaya sinadya niyang ilagay si Lumao bilang isang pain para sirain si Luching Yue mula sa loob. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Huwag ka nang magalit. Maaaring ang vice-presidente na iyan sa Shen family ay isa lamang, taong nakatingin lang sa panandaliang kita, walang malawak na pananaw, at hindi marunong kumilala ng tama sa mali. Kaya ang paggawa ng kakaibang desisyong ito ay hindi nakataka-taka. Xingyan, ngayong nabanggit mo, hindi ba't kilala mo ang presidente ng Shen family? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Nakalimutan mo na ba? Na bago pa kita nakilala, ay isa lang akong pulubi sa tabi ng daan. Bakit mo naman nasabi yan? Nakalimutan mo na ba? Na bago pa kita nakilala, isa lang akong pulubi sa tabi ng daan. Sa tono ng pananalita mo sa kanya, parang hindi siya estranghero sa'yo at parang galit na galit ka. Kasi, ang mga magulang ko ay nagtrabaho dati sa Shen Group. Mismong sila ang biktima ng pang-aabuso at pagmamaltrato ng Vice President Shen. Kaya bata pa lang ako ay marami na akong naririnig at hindi ko na lang yun basta malilimutan. Nagtrabaho ang mga magulang mo sa pamilya, Shen? Eh bakit? Naging pulubi ka? Kasi, matagal na silang wala. Kaya, Xingyan, patawad po, hindi ko na dapat binanggit yon para malungkot ka. o sige lang, okay lang ako. Alam mo, sa puntong ito, pareho lang tayo. Oo nga, sa hinaharap, hindi ka na nag-iisa, aalagaan kitang mabuti. Siya nga pala, Ching Yue, noong nagtatrabaho ka pa sa Lu Group, meron ka bang iniwang kahit anong importanteng mga papeles? Siya nga pala, Ching Yue, noong nandoon ka pa sa Lu Group at nagtatrabaho, may naiwan ka bang mahahalagang dokumento? Mayroon naman, pero bakit mo biglang tinanong yan? Sa ugali ni Lumao. Sigurado ako noong pinamamahalaan niya ang kumpanya, hindi siya naging tapat sa trabaho niya. Kaya ang iniisip ko, dahil hindi pa natin malutas ang problema ngayon, bakit hindi natin gamitin ang mga hawak mong ebidensya para tapusin ang taong nagdadala ng gulo sa atin? Xingyan, ikaw talaga ang swerte ko. Hoy! Luching Yue, di ba sinabihan kita kahapon na ayusin ang sarili kong pwesto rito? Baliwala lang ba sa iyo ang sinabi ko? Ngayon din, itigil mo lahat ng ginagawa mo at ipag-ayos mo ako ng lamesa. Kuya, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero habang binabasa ko at inaayos itong mga papeles kanina, ay nakita ko ang mga proyektong hinawakan ko noon sa Lu Group. Mga napaka-importanting proyekto. Ano namang pakialam ko? Sa loob nito, marami itong nakatagong mga detalye ng transaksyon ng pera noon. Ano ka mo? Kuya, ikaw ang namamahala sa Lu Group. Nandito sa loob at may kinalaman ito sa maraming detalye ng daloy ng pondo mula noon. Ikaw, Kuya, ikaw ang namamahala sa Lu Group at ikaw rin ang
espesyal na kinatawan mula sa VP Shen. Ang mga mahalagang impormasyong ito ay dapat lamang po na ikaw mismo ang sumuri. Kung sakaling may maging problema, baka madamay pa ang VP Shen mo. Hindi ba masama iyon? Ilang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang mga lumang usaping iyan. Ano pa ba ang dapat tignan? Sayang lang iyan sa oras. Ang mga bayaring ito, sa tingin ko ay hindi tumutugma. Noong naglaan ang Presidente Jiang ng 20 milyong dolyar sa Lu Group, bakit pagdating sa kumpanya natin, 10 milyong dolyar lang ang nakatala? Kapag ito ay nalaman ng mga kliyente, o kaya naman ay imbestigahan ng mga otoridad, hindi lang ito simpleng gulo sa negosyo, kundi kailangang managot sa ilalim ng batas. Manahimik ka. Huwag mo akong takutin dito. Ang perang iyon ay panandalian ko lang, na inilipat para magamit noon. Matagal ko na ring ibinalik ang lahat, kaya hindi iyon malaking problema. Oh, talaga ba? Oo, totoo iyon. Sa akin na ang pamilyang Lu. Ngayon, at ang VP Shen ang sandigan ko. Kahit pa may maging problema, hindi ikaw na isang pinalayas na tao mula sa pamilyang Lu ang magdidikta sa akin. Kuya, hindi naman sa pinagtitirikan kita ng matuwid, ngunit ang maling paggamit ng pondo. Hindi ito ang tamang lugar para sa isang katulad mo. Isang talunan na pinalayas sa pamilyang Lu para pagsabihan ako. Kuya, hindi naman sa pinupuntirya kita ng espesyal, pero ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya ay isa talagang krimen. Kapag napatunayan ito, hindi lang masisira ang dangal ng Lu Group, pati ikaw ay kailangang managot sa lahat ng ito. VP Shen, ay paniguradong hindi tutulungan ka para labanan ang batas, di ba? Ano naman kung lumabag ako sa batas? Kahit ang mga shares na iniwan ng magulang mo noon, hindi ba't nakuha ko rin ang mga iyon? Gamit ang sarili kong diskarte? Ngayon akin na ang pamilyang Lu at nasa panig ko si Boss Shen. Kahit magkaroon pa ng problema, kailangan ko lang kumapit ng maigi kay Boss Shen at patatalsikin ang sagabal. Nakatulad mo, pagkatapos ay sisirain ang mga lumang ebidensyang iyan. Sino ang makakaalam na ako ang gumawa noon? Anong magagawa ko? Ang bawat salitang sinabi mo kanina ay nakuha ko ng malinaw sa recorder na ito. Naisahan mo ako. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Burahin mo iyan, kundi ay tutuluyan kita. Mukhang huli na ang lahat para riyan. Dahil bago ka pa man pumasok dito, naipasa ko na ang lahat ng mga kaukulang ebidensya sa mga pulis. Sa mga sandaling ito, siguro ang kotse ng mga pulis ay nasa baba na ng building. Sige, mag-enjoy ka na lang sa buhay mo sa loob ng bilangguan, Big Brother. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa mga pulis. Sa tingin ko, ngayong oras na ito, nasa labas na ang mga pulis, di ba? Mag-enjoy ka sa loob ng kulungan, Big Brother. Sa Lu Group na ito, ako na lang ang nag-iisang legal na tagapagmana simula ngayon. Sir Lumao, may naghahanap po sa inyo sa baba. Sumama po kayo sa amin. Hindi. Ayaw ko. Siniiraan mo lang ako. Wala kang hiya. Kapasok ko lang sa Shen family ngayong araw. Hindi pa kita napapaalis dito. Bitawan niyo ako. Hahanapin ko si VP Shen. Nangako siya na poprotektahan niya ako. Kung hindi kayang ayusin ang problema, ayusin mo ang taong gumagawa ng problema. SK, mukhang gumagana nga ang diskarte na ito. Wala talagang silbi. Yang si Lumao, huli na siya. Paano na? Ako na ba? Ang susunod na kukunin nila? Grabe. Ngayon si Luching Yuena, ang tanging tagapagmana ng Lu Group. Kung alam ko lang, hindi na sana ako naniwala kay Lumao. Kung nagkataon, dapat sa tabi ni Luching Yue. Ang pwesto ko. Sana pala nung una, ay hindi ko na pinakinggan si Lumao. Dahil kung hindi, ang taong nakatayo sa tabi ni Luching Yue, ay ako dapat. Ang nag-enjoy sa lahat ng ito, ay dapat ako rin. Dapat lang na ako iyon. Hello? Tama. Oo. Ganoon naman talaga dapat. Ang lahat ng ito ay akin talaga nung una pa. Congratulations sa tagumpay ng plano mo. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa maganda mong ideya, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako magtitiis. Ma'am, ngayong wala na ang mga sagabal, ang kasal na pinag-uusapan natin, maaari na ba nating ituloy ang plano? Mahal ko, sa totoo lang ay gusto ko na ibigay sa iyo ang pinakamagandang kasal. Pero kakakuha ko pa lang ng pagkilala ni Lu Group. Mahal,
Sa totoo lang, gusto ko lang ibigay sa iyo ang pinakamagandang kasal. Kaya lang, kakaumpisa ko pa lang sa katayuan ko bilang Lu Group. Kaya wala pa akong masyadong pera ngayon. Kaya ang iniisip ko, pwede ka bang maghintay ng konti pa hanggang sa makakaipon na ako at makakapag-organisa tayo ng mas magandang kasal? Ano namang kinalaman yan? Marami akong pera. Ikaw, Ay, oo nga pala. Ang tinutukoy ko ay ang Shen family. Ang Shen family ang maraming pera? Oo. Ginoong Lu, tama ang sinabi ni Beb. Shen, dahil sa inyong napakahusay na kakayahang teknikal at natatanging kontribusyon, ang management ng kumpanya, matapos ang mabilis na ebalwasyon, ay nagdesisyon na bigyan kayo ng espesyal na subsidiya para sa mahuhusay na talento. pero hindi pa nga lumalampas ng 2 araw simula nung pumasok ako. Dahil nga sandali pa lang kayo sa trabaho, ngunit ang inyong kontribusyon ay napakalaki na, kaya ito ay tunay na kahanga-hanga. Para manatili ang isang mahalagang talentong katulad ninyo, ang kumpanya ay magbibigay ng espesyal na aprobadong pabuya. Ang halaga ay $5 milyong. $5 milyong? Parang sobrang laki naman yata niyan. Makatarungan ba ito? Ang halaga ay $5 milyong. $5 milyong? Parang masyado namang malaki iyan. Tama ba ito? Ang tao ang gumagawa ng mga patakaran. Para sa mga taong gaya nyo na may pambihirang talento, ang kami sa pamilyang Shen ay handang lumampas sa limitasyon. Napakagaling. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang kasal sa buong mundo. Pero, narinig ko na yung mga magagandang lugar kailangang mag-book ng kalahating taon o 1 taon bago ang mismong araw. Ngayon pa lang tayo naghahanap. Huli na ba ang lahat? Mr. Shen, huwag po kayong mag-alala tungkol diyan. Shen Group, para maipakita ang malasakit sa tao, sa lungsod na ito, maraming sikat na mga venue ang may mahabang ugnayan sa amin, kaya may mga nakareserbang petsa na espesyal na inilaan para sa gantimpala sa mga pamilya ng aming mga huwarang empleyado. Hanggat kailangan niyo po, maaari namin kayong unahin. Ang kumpanya nyo ay tunay ngang modelo ng lahat na mayroon pa palang ganitong mga sorpresang benepisyo. Sa susunod, magpapasalamat talaga ako kay President Shen. Sigurado po, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon. Sige po, sige. Tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataon. Huwag na nating ipagpabukas pa. Ano kaya kung pumunta na tayo ngayon? Pwede nating makita ngayon? Ang galing naman. Tara. Hello, Manager Wang ba ito? Emergency ito. Gawin nyo ngayon din. Agad, kunin nyo ang mga reserbasyon sa venue at itabi nyo iyon para sa akin. Oo. Ngayon na? Kahit sino pa ang nakabook, tungkol sa multa sa pagkansela, babayaran ng Shen family ng 3 beses ang halaga. Sa loob ng 30 minuto. Gusto kong makita ang venue? At dapat, ay ayos na ito. Sa pinakamagarbong wedding rehearsal mode. President Shen, para sa pagmamahalan ninyo, napakalaki na ng sakripisyo ko. Sobrang laki na talaga ng naibigay ko. Napakaganda naman. Talaga bang makakapag-andraus tayo ng kasal dito? Chensha, ang galing ng ginawa mo. Qingyan, subukan natin pumunta doon sa harap at isimulate natin kung ano ang mangyayari sa araw ng kasal natin. Talagang mula sa hirap ay naging mayaman na. Kahit ang isang pulubi ay nakakatuntong na dito. Suyu, anong ginagawa mo rito? Qingyue, bakit mo naman ginagamit ang ganyang tono sa akin? Kay tagal kitang hinanap. Totoo bang magpapakasal ka na? Tayo ba? Hantong ba talaga tayo sa puntong ito? Suyu, kung may kailangan ka, sabihin mo na agad. Kung wala ay umalis ka na rito. Kasal na kami at may papeles na, kaya huwag mo na kaming gambalain. Qingyue, ganyan mo na ba talaga ako kagalit? Ang daming taon ng ating samahan at ang dami nating mga alaala.
Kasal na tayo sa papel. Huwag mo kaming guluhin. Ching Yue, ganito mo ba talaga ako kaayaw? Sa tagal ng pinagsamahan natin, sa rami ng mga alaala. Alam kong nagkamali ako, totoong nagsisisi na ako. Hello, Assistant Chen. Sige, pupunta na ako dyan ngayon para kunin yan. May kailangan pa akong asikasuhin. So you, huwag kang gumawa ng eksena dito. Ang mga nangyari noon, matagal ko na. Yung kinalimutan. Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, umalis ka na agad. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Ikaw si Beb Shen, di ba? Sinasabi ko sa'yo, si Ching Yue ay ako lang ang mahal? Ang pakikipagsama niya sa iyo ay para lang inisin ako. Huwag kang masyadong seryoso. Dahil kapag iniwan ka na niya, nakakahiya ka. Miss Su, yang luha sa gilid ng mata mo? Bakit kulay puti? Hindi maganda. Miss Su, yang luhang nasa sulok ng mata mo? Bakit kulay puti? Oh, baka naman habang papunta ka rito, nakalimutan mong bumili ng eye drops? Kaya gatas na lang ang ginamit mo? Ikaw, isang babaeng nanggaling sa basurahan ng mga pulubi? Anong karapatan mong pagtawanan ako? Saan ka ba nakakalamang sa akin? Sa yaman? Sa pinag-aralan? Maganda rin naman ang mukhang iyan. Hindi ko lang alam kung pang-ilang rebelyon na iyan. Ganoon ba? Talaga? Napakasayang naman. Miss Su, kahit na iniisip mo na, wala akong laban sa iyo. Pero si Ching Yue, ay ako pa rin ang pinili. Hindi ba't pera lang naman ang gusto mo? Isa kang hamak na pulubi. Huwag kang magmalinis. Magkano? Magkano ba ang kailangan para iwan mo si Lu Ching Yue? Kung gayon, Miss Su, magkano naman ang balak mong ibigay? Si Ching Yue ngayon ay isang teknikal na eksperto ng Shen family na binabayaran ng malaking halaga at siya rin ang tanging tagapagmana ng Lu Group. Miss Su, sa tingin mo, magkano ang dapat mong ibigay? Para mapantayan iyon? At dahil ikaw ang tanging tagapagmana ni Lu Group, Miss Su, magkano sa tingin mo ang dapat mong ibayad? Para mapantayan ito? Masyado kang mayabang. Ang sakit. Baby, Shen, gusto lang naman kitang makausap. Bakit mo kailangang itulak ako? Napakawalang kwenta. Hindi naman siguro siya naniniwala, di ba? Ching Yue, hindi niya po sinasadya. Kasalanan ko ang lahat. Hindi niya sinasadyang itulak ako. Hindi lang po ako naging balanse. Alam ko na. May nagsabi na ba sa'yo na sa 21 siglo ay lumipas na ang mahigit isang kapat ng panahon at ang diskarte mong iyan ay laos na? Kahit ang pinakawalang silbing babaeng mapanlinlang ay hindi nagagamit ng estilong iyan. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Mabuti na lang at nakaiwas agad ako. Ching Yue, paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan sa akin? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Mabuti na lang at nakaiwas ako agad. Ching Yue, paano mo nasasabi iyan sa akin? Sinabi ko na sa iyo. Siya ang nagtulak sa akin. So you? Kanina pa paulit-ulit na sinasabi mo na ikaw ang natumba sa sarili mo? Pati ba ang sarili mong salita ay kinalimutan mo na? Ching Yue, alam kong galit ka sa akin. Pero sa tagal, ng pagsasama natin, hindi ba mas mahalaga iyon kaysa sa babaeng kapapala mo lang kilala? Maaari ba nating simulan uli ang lahat? Tinitiyak ko sa iyo. So you? Ano pa man ang mangyari sa atin noon? Mula nang makipagsabuatan ka kay Lumao, para pagtaksilan ako, tapos na ang lahat sa atin. Bumalik ka lang sa akin ngayon. Dahil nakita mo na nakuha ko ang karapatan sa pagmamana. Akala ko noon ay totoong mahal mo si Lumao. Ngayon ay naiintindihan ko na wala kang ibang mahal. Ang mahal mo lang ay ang titulong asawa ng pamilyang Lu. Kung ayaw mo pa ring sumuko, ang hawak kong ebidensya ay sapat na para parusahan ka at nang makasama mo uli si Lumao sa piitan. Tiyak na hinahanap-hanap ka na yon. Ikaw, sinubukan ko lang namang balikan ang dati nating pinagsamahan. Huwag kang magsalita ng ganyan kakatakot. Bakit ang sungit-sungit mo naman? Sa tingin ko, miss na miss ka na niya. Ikaw, nakikipag-usap lang naman ako sa iyo tungkol sa ating nakaraan.
Huwag kang magsalita ng ganyang nakakatakot. Bakit ang hilig mong sumira ng mood? Ang hitsura mo kanina, natatakot ka ba na baka maniwala ako sa kanya? At pagdudahan kita? Siguro kahit kaunti. Dahil sa totoo lang, binuhos niya talaga ang lahat sa pag-arte niya. Huwag mo na siyang isipin. Hindi ba't nandito tayo para sa rehearsal ng ating kasal? Qingyan, wala akong pakialam kung ano man ang naging estado mo noong nakaraan. Ang makatagpo ka, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Gusto lang kitang mahalin ng tapat at ibigay sa iyo ang lahat. Qingyan, kailan mo gustong opisyal na magpakasal sa akin? Bukas? Bukas? Sandali, President Shen? Bakit tila? Nagmamadali kang magpakasal? Mabilis dumating ang pag-ibig, parang isang bagyo. Pero hindi naman dapat agad bukas. Hindi pa ako handa. Ang lugar, ang handaan, maging ang mga bisita. Wala pa tayong napaghahandaan. Parang isang buhawi. Pero hindi naman pwedeng bukas agad. Hindi pa ako handa. Ang lugar, ang kasal, pati ang mga bisita. Wala pa kaming naihahanda. Ang layunin ay dahil wala pang kahit anong nakahanda, kaya ito ang pinakaangkop na oras. Anong ibig mong sabihin? Lu Qingyue, nakuha mo akong hiyain ng ganyan. Dahil lang sa pulubing iyon. Bakit ka ba nagmamadali? Ginawa ko na ang gusto mo na akitin siya, pero hindi man lang siya nahulog sa bitag, hinidihan pa niya ako at piniit. Anong ikinagagalit mo? May pagkakataon pa bukas. Bukas? Anong klaseng pagkakataon? Ikaw. Bakit wala pa siya? Baka nakatulog na siya. Bakit ngayon ka lang dumating? Kaba na ako sa kakahintay. Huwag kang matakot. Suyu? Bakit ikaw? Nasaan si Qingyan? Qingyue, ako ang pinakamamahal mo. Ang babaeng si Shen Qingyan, tumakas na siya, hindi ka na niya gusto. Bitawan mo ako. Huwag kang mag-imbento. Matagal na panahon tayong hindi nagkita. Mahal kong kapatid. Ikaw, bakit ka nakalabas? Ikaw nga, Paano ka nakalabas? Wala ka nang pakialam doon. Bakit ka nandito sa labas? Wala kang pakialam. Sumusunod lang kami sa utos. Kaya mas mabuting makisama ka sa amin. Ibigay mo na sa amin si President Shen. Anong President Shen? Dapat nga ay ako ang nagtatanong sa'yo. Saan mo tinago ang asawa ko? ang ibig mo bang sabihin ay, ang pulubing iyon? Plano sana namin na may gawin sa kanya. Sayang nga lang, masyado siyang duwag. Wala pa man kaming ginagawa, natakot na siya ng husto, at tumakas. Ito na ba ang napili mong mabuting babae? Mukhang pera na, takot pa sa aksidente. Kalokohan. Hinding-hindi gagawin iyon ni Yan. Wala akong oras na makipag-usap tungkol sa pag-ibig na yan. Ang alam ko lang, siguradong pupunta si President Shen ngayon sa mismong kasalang ito. Nasaan siya? Ibigay mo na siya. Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko kilala kung sino si President Shen. Talagang pinipili mo ang mahirap na paraan, ano? Sino naghahanap kay President Shen? Yan. Balak mo pang tumakas? Gusto mong tumakas? Matagal ko nang sinasabi sa inyo, siya ay si President Shen. Ayaw niyo lang talagang maniwala. Hindi ba't isa ka lang ordinaryong pulubi? Paano mo naging si President Shen? Malinaw na ba? O baka naman, gusto mong tawagan ko si Shen Jun? Para siya na mismo ang kumausap sa inyo. Imposible. Malinaw na isa ka lang pulubi. Si Shen Jun? Nangako siya sa akin na hinding-hindi niya kayo tatantanan. Si Shen Jun? Kung hindi ko pa napaalis o naayos ang tungkol sa kanya, paano ako maglalakas loob na hanapin ka?
Kalahating oras ang nakalipas, si Shen Jun ay dinakip dahil sa ilegal na paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Ngayon, hinding-hindi na niya kayo matutulungan. Kaya, hindi ka pala talaga sadyang tatakas? Ginawa mo lang yun para makahanap ng pagkakataon na tawagan siya. Huwag kang magmadali. Magkakasama pa rin naman kayong makakapag-usap sa loob. Kayong tatlo, tamang-tama na para maglaro ng baraha doon. Kapag naghintay pa tayo at ang tiyuhin ko ay naihanda na ang lahat, tayo ang mapapahamak. Mas mabuting habang iniisip niyang may sakit ako at magulo pa ang lahat. Bigla nating ikalat ang balita. Na bukas ay mag-isa akong pupunta sa bulwagan. Magiging dehado lang tayo. Mabuti pa habang iniisip niyang nakahiga lang ako sa kama. At habang gulo-gulo ang lahat, bigla nating ikalat. Ang balita na bukas, mag-isa akong lilitaw sa bulwagan. Sa oras na magpanik siya, siguradong gagawa siya ng hakbang. At kapag may ginawa siya, magkakaroon ng butas ang plano niya. Walang duda sa galing mo, President Shen. Huwag kang malikot. Tara. Qingyue, pasensya na ha. Hindi ko nasabi sa'yo ng maaga. Huwag kang magagalit sa akin. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasaktan ka ba? Pinahirapan ka ba nila? Ayos lang ako. Dahil na rin sa henyo kong asawa na nagdisenyo ng bago at modernong security system ng kumpanya. Kaya ang mga balak gawin sa akin ni Tio, alam ko na agad bago pa mangyari. Lahat ng nangyari ngayong araw ay kasama sa plano ko. Sayang lang ang kasal natin. Sandali lang po. Lahat ng nangyayari ngayong araw ay kasama sa aking plano. Sayang naman ang kasal natin. Sandali lang. Qingyan, mula noong nawala ang aking mga magulang at noong sandaling pagtaksilan ako ng sarili kong pamilya, akala ko ang hinaharap ko ay puro kadiliman at hirap na lamang. Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon pa ako ng ganitong kaligayahan. Hanggang sa dumating ka, na tila isang liwanag na walang dahilan na tumanglaw sa aking magulong buhay. Qingyue, para sa akin, ang makilala ka ay isa ring. Hindi ka pani-paniwalang himala. Namuhay ako ng may takip sa mukha at akala ko ang lahat ng lumalapit sa akin ay may ibang pakay. Pero iba ka. Noong wala akong kahit ano, binigyan mo ako ng respeto at pangako. Salamat dahil naniwala ka sa akin. Salamat dahil mahal mo rin ako. Salamat sa pagpapakasal sa akin. Salamat at mahal mo rin ako. Salamat sa iyo. Pakasalan mo ako. Ako, si Shen Qingyan, ay nangangako rito. Ako, si Lu Qingyue, ay nangangako rito. Mula ngayon, maging mabuti man o masama, mayaman man o mahirap, sa sakit man o sa kalusugan, mamahalin kita habang buhay, papahalagahan kita, at magiging tapat sa iyo, hanggang sa huling sandali. Sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng batas, at sa harap ng lahat ng saksi dito, ipinapahayag ko na, kayo ay ganap ng mag-asawa. Ginoong Binate, ngayon ay maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Pakasalan mo na siya.